Hello everyone! Welcome! At sa mga hindi pa po nag-subscribe ng aking channel, please subscribe nyo naman po ako. Thank you po. Ayan. In this video guys, sharing ko lang po yung aking experience during my vacation in the Philippines last month. Vacation 2023. Ayan. So, i-share ko lang sa inyo guys ang aking na-experience pag-uwi ng Pilipinas. At first time ko pong umuwi na using my friend's passport kasi wala pa po akong Filipino passport. Hindi pa ako nag-process. So, i-share ko lang. Tapos, wala po akong vaccine para sa inyong lahat, sa kaalaman ng lahat. Ito po ang aking na-experience. So, ang ginawa ko is during your before your travel going back to the Philippines is kailangan natin mag fill up ng e-travel. So, yung e-travel natin is kasi required na ngayon. Nakalagay po kasi yan sa website ng government. So, you need to fill up the e-travel and 72 hours before your flight. Then, magti-test po tayo. Tapos, nag-test po ako ng COVID antigenic sa airport. So, kailangan patunay po na negative po tayo. Okay? So, ayan, yan ang ginawa ko. First time kong umuwi using my friend's passport. Walang vaccine. Tapos, nag-test lang po ako ng antigenic sa airport. Nag-fill up ng e-travel. 72 hours before your flight, dapat mag-fill up tayo. Tapos, pagdating ng Pilipinas, pinakita ko lang yung passport ko ng friend's passport. Tapos, tinatakan po siya ng 1 taon para akong balikbayan visa na sa pagdating ng Pilipinas. So, tinatakan yan sa immigration. Tapos, wala pong, di ba nakalagay sa e-travel, nag-fill up tayo. Tapos, ang test natin, napatunay na negative tayo sa test. Wala naman pong hinanap sa akin sa immigration. Ayan, pinakita ko lang yung passport ko, tapos, yun na yun. Kala ko nga just in case lang kasi nag-test ako kasi baka malay mo hahanapin sa'yo pagdating. So, nag-test ako, pero wala pong hinanap sa akin. Passport lang pinakita ko. Ngayon, pagbalik naman, ito naman pagbalik natin ng France, same as usual, nag-fill up po tayo ng e-travel. Pabalik na po tayo ng France. Fill up ka ng e-travel 72 hours before your departure. Tapos, wala po akong test na ginawa. Sa pagbalik ng France. So, kasi nagtanong ako sa kaibigan ko, wala naman daw hinanap. Pero kinakabahan na ako ng time na yon. Wala pong hinanap sa akin. So, ayan, buti naman at wala. Kaya hindi talaga ako nag-swab test doon. Tapos, pinakita ko yung French passport ko. At, ang worried ko pa is, baka may babayaran akong tax sa airport. So, ang ginawa ko, wala po pala akong bayad na tax. Kaya, thankful. Kasi, wala na akong peso sa bulsa. Ubos na po ang pera. Buslot na kumbaga. Nabutas na pala. Nabutas na yung bulsa natin. Kaya, ayan, sa awa, wala tayong binayaran na tax pagbalik ng France. Kaya, ayan guys, ang aking experience. Yan po ang aking experience nung pag-uwi ko ng Pilipinas using my friend's passport at wala po akong vaccine. Kaya, kabado ako nung time na yon. Baka, yun naman, anong mangyayari kasi, di ba, although may nakikita tayong mga furo, may nakikita tayong mga experience ng iba nating kababayan na umuwi ng Pilipinas, yun ang sabi nila, yun ang experience nila. So, kahit na yun ang experience nila, alam mo naman sa atin, paghahanapan ka ng butas, ayan, hahanapan ka talaga.
ano na lang, paswertihan na lang. Kaya ayan, thankful at nakabalik ng France ng maayos. So, walang aberya, basta ang ganda ng pag-uwi, wala masyadong kaikikan. Yun lang. So, ayan sa mga umuuwi, ayan lang po ang inyong i-prepare. Yung mga passport nyo, kung may vaccine kayo or walang problema. Kasi hindi naman hinahanap yung vaccine card na yan. At dahil ang test ng swab test natin is nakalagay po kasi sa e-travel, you need to the requirements, kailangan mo mag-provide ng test antigenic na patunay po ng negative po tayo, pero hindi hinanap sa akin. So, ang ma-advise ko lang is better to do a test na, kasi pag anuhin kayo ng taga-immigration, wala tayo talang magawa kasi nakalagay pa sa website na kailangan mag-provide tayo ng negative test about sa COVID. Kaya ayan. So, to be sure, yan, gawin nyo na lang yan. Mag-test kayo. Tapos, fill up lang. I-travel, yun lang. So, ito pa. May dagdag po akong tips sa inyo, guys. Kasi, almost lahat, almost every year, anytime, pag umuwi tayo ng Pilipinas, ito yung problem natin sa airport. Ito lang yung bad. Yung parang hindi ko nagustuhan sa airport kasi yung lalo na mga taxi driver dyan. Ito yung pinaka-tips ko sa inyo kasi na-experience ko nung pag-uwi ko. Lumapag ako ng Terminal 1 at may connecting flight ako from papuntang Terminal 3. So, kailangan natin mag-bus, kailangan yung bus ng shuttle bus ng airport. So, ito yung shuttle bus ng airport. Visit ako dyan. May flight ako papuntang, normally malaki pa yung agwat ng time ko papuntang probinsya ko. Kasi dumating ako ng airport sa Pilipinas is 4 o'clock in afternoon, 4 to 5 o'clock in the afternoon. Tapos, yung next flight ko papuntang probinsya is 8 o'clock, 8:45. So, malaki pa yung agwat. Nakalabas na ako ng airport, tapos pumunta po ako ng shuttle, airport shuttle nila, na 'di ba libre po 'yan. Alam mo ba kung anong nakabantay diyan, yung mga tao diyan sa terminal? Parang hindi ko maintindihan na parang may priority sila, na para ganito ganyan, na parang mapilitan ka mag-taxi. Yung parang ganun yung feeling ko. Nagtanong ako, ma'am, puno na po. Next flight po ng next bus po ng airport is ganitong oras. So, pag ganitong oras na, syempre malilate na ako kasi late na. Ganun yung sa akin. Sabi ko, grabe naman to. So, ang ginawa ko, wala kang choice kung ninaganap ako ng taxi. Tamang-tama, may isang OFW na umuwi. Sabi niya, sabay na tayo, punta ka ba ng Terminal 3? Sabi ko, oo, punta ako ng Terminal 3. Yung sabi ko, parang kinakabahan pa ako, baka mamaya mabudol ako or whatever. Sabi ko, sige, sabay na tayo para hati kami sa pamasahe. Yung taxi dyan na, pag makikita dyan sa arrival dyan na may mga taxi nakapila, o di kaya may mga taxi na, yellow taxi na dyan, dyan yan. So, ang ginawa ko is, nakisabay ako sa isang Pilipina, papuntang Terminal 3. So, alam nyo ba, ang metered niya is, pagpatak pa lang is 90 pesos. Grabe naman to. Pag mo pa lang is 90 pesos na yung yung tatak niya. Tapos parang inikot-ikot pa kami, no. Siyempre parang naramdaman mo na parang inaano ka ng taxi driver na hindi nakaano ka ng driver na hindi mabait. Tapos ang nangyari, 300 plus papuntang mga 360 something siguro, nakarating kami ng Terminal 3. 360 pesos or 350, something like that. Tapos, sabi ko sa kasama ko, babae siya. Sabi ko sa babae, magkano tayo? Sige, tag 200 na lang tayo kasi yung taxi driver humihirit pa. Sabi niya, dagdagan nyo naman po, ma'am. Huwag ganito, ganyan. Sabi ng babae. Sabi niya, kuya, umuwi pa ako kasi namatayan po ako ng anak.
So, wala po akong pangdagdag sa'yo. Pareho lang po tayong lumalaban sa buhay. Ang hirap ng buhay. OFW po si ate. Kaya sabi ko, oo naman kuya, pareho lang tayo. So, iyan na po. Binigyan ka na namin tag 400, tag 200 kami. O, iyan. 400 na yan, wag ka nang magsukli. So, ang sungit talaga ng driver na sinakyan namin. So, ito guys, ang pinaka-tips ko po sa inyo. Ito po. Kasi nung bumalik ako ng France, kasama ko yung kapatid ko, hinatid niya ako sa airport. Sabi niya, ate, dapat pag ganito yung gagawin mo. Ang gagawin po natin is, po tayo. Ito na guys, yung continue natin yung ating tips, no? Tips ko po sa lahat kasi nakakaawa po kasi talaga na ganyan yung sistema. So, ito dapat laking tulong to sa inyo. Pag nanonood niyo po yung video ko, malaking tulong to sa inyo kasi lalo na dyan pagdating natin sa airport sa Pilipinas, ay nako, sabi ko sa inyo. So, ito yung gagawin nyo. Pagdating ng airport, wag po kayong lumabas doon sa mismong arrival kasi ando nakaabang ang mga buhaya. Doon nakaabang sila. Ayan, kung pwede pa lang, pirahan ka talaga ng mga nakaabang na buhaya dyan sa mga taxi dyan. Tapos, ang gagawin nyo is umakyat po kayo sa taas. Diba? Sa departure. Pwede naman kayong paglabas nyo, akyat kayo dun sa departure, maraming taxi doon. Yung mga taxi doon po kayo kukuha ng taxi kung saan kayo pupunta. Kasi iba yung nila, yung metered nila iba. Imaginin mo 90 yung nakaraan ng arrival na sa arrival ka darating talaga. Mga taxi dyan, 90 ang patak dyan. Pero pag doon po kayo sa taas, nagulat nga talaga ako. Sabi ko, bakit 90? Ang sobrang mahal na talaga. Tapos nung sabi ng sis ko is 40 lang 40 lang 40 lang dapat yan. So, ayan. Yan ang gagawin nyo guys. Pag arrival nyo, punta po kayo sa taas kung saan na may departure. So, 'di ba, may raming dumadating doon. Doon tayo dumadating sa departure. So, nagtataksi tayo, 'di ba? So, doon din kayo kukuha ng taxi. Kasi iba po ang presyo nila, ba din ang presyo ng nakapila sa baba. Ayan, yan ang pinaka-big tips ko po sa inyong lahat. At sana nakatulong makasib po sa inyo. Iba po talaga. Kaya, ayan, malaking tulong sa inyo to. Kaya share ko na rin sa inyo para kasi kakawawa tayo. Tayong nakakaawa. O di kaya, yung iba naman is nag-grab taxi sila. So, okay din naman siya ang grab. Pero I don't have experience po grab kasi mayroon din akong naririnig na mga bad comment about sa kanila. So, ingat-ingat po talaga ang lahat. Kaya, ayan, sa mga dumating ng Pilipinas, arrival, may mga taxi, mga buhay nag-aabang sa inyo. Ang gagawin nyo is punta po kayo sa taas, sa departure. Maraming taxi doon, nagpipick up sila ng pasahero pa uwi din. O, diba? So, ayan, sana nakatulong to sa inyo ang aking experience sa aking pag-uwi. Mabuhay, ingat, happy vacation everyone. Sana hindi nyo po nakalimutan i-subscribe si Heart Talk PH. Thank you so much. God bless.